Pero ngayon ko lang talaga siya napansin, kaya ating pagbibigyan ng panahon upang ating sagutin. Narito po ang naturang video na aking nakita. Play po muna natin, ano po. Ay nagkaroon ng impluensya sa mga taong nagpapanggap na tagasunod ni Kristo. Yan, nagpapanggap daw ng impluensya sa mga taong nagpapanggap na alagad daw ni Kristo. Sino ba itong tinutukoy ni Eli Soriano dito na nagpapanggap na alagad ni Kristo? Hinulaan ito ni Apostol Pablo. So ito ay hinulaan daw ni Apostol Pablo. Basahin natin ang hula ni Apostol Pablo sa 4:1 ng unang Timoteo. So may ginamit siyang unang Timoteo 4:1. So ating tingnan kung sino ang katuparan ng tinutukoy ito sa unang Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, pagkatapos ng mga apostol, ang iba ang wika tatalikod sa pananampalataya. Tatalikod sila sa pananampalatayang Kristiyano. Op. Mukha yatang there's something wrong, Atin mo nang silipin ko anong sinasabi doon sa unang Timoteo 4:1 na kanilang binasa. Narito ang kanilang binasa, Yan, ating ilagay sa screen. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Magsisitalikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Okay. Tuloy. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ang lalim naman ng mga linyang ito. Ating basahin to sa mas madaling maunawaan. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. So may tatalikod sa pananampalataya sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at tinuturo ng mga demonyo. Okay? So mga taong ito susunod sa mga katuruan ng demonyo. Ano kaya yon? Ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya. So, ito pala itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. So ang mga taong ito na nagtuturo ng aral ng demonyo is ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Sabi ni Eli Soriano, ito ay hula ni Apostol Pablo. Ito ay propesiya ni Apostol Pablo kung saan ito ay tumutukoy sa mga taong tumalikod sa pananampalataya nila sa Diyos at nagtuturo ng aral ng demonyo. At ang mga katuroang yun ay nagsasabi na ang mga taong ito ay nagbabawal ng pag-aasawa. Okay, nagbabawal ng pag-aasawa kahit na ginawa ng Diyos at ang ilang uri ng pagkain. So nagbabawal sila ng ilang uri ng pagkain din. Kahit na ginawa ng Diyos sa mga pagkain ito para tanggapin ang may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Okay? So, ito yung tinutukoy dito. Mga tao na nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Okay, ating ituloy ang naturang video.
makikinig sila sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. Na paimbabaw lang ito, hindi totoo itong mga to, hindi totoong kay Kristo, hindi totoong sa Diyos, nagpapaimbabaw lang, na nagsasalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ang isa pala sa palatandaan itong mga taong nagpapaimbabaw na ito, na kunyari nagpapakunwaring sa Diyos, binabawal nila ang pag-aasawa at saka meron silang utos na bihilya. Ay! Teka, ha? There's something wrong. There's something wrong. Sabi niya, ang mga taong ito ay pinagbabawal ng pag-aasawa at meron silang bihilya. Ano kaya ang bihilya? Ating alamin kung ano ang tinutukoy na bihilya. Okay? So, ating alamin sa kung ano ang bihilya. Okay, no? Para malaman natin ano ang bihilya, ating alamin. Okay, so ito. Tingnan natin na kung ano yung bihilya. At meron daw silang bihilya. Okay. So, ating alamin kung ano yung bihilyang tinutukoy dito. Mas maganda kasi na pag tayo nagsaliksik tayo, no? Mas maganda kasi na yung ating pagsasaliksik is tama at hindi gawa-gawa. Meron kasi mga iba kasi diyan gumagawa kasi sasagawa ng sarili nilang unawa. Okay. Ito tayo. Ito. Ano ang bihilya? Ating alam ng bihilya. Ang bihilya ay isang salitang hango sa Espanyol na vigilia, na nangangahulugang paggising o pagbantay, lalo na sa gabi. Sa konteksto ng Kristyanismo, ito ay tumutukoy sa sa isang pagtitipon ng panalangin. Teka, akala ko ba tumalikod sa pananampalataya at pananalangin? Ano ba namang klaseng argumento ito ni Soriano? Sabi sa unang Timoteo 4:1 kasi, ito ay tumalikod sa pananampalataya. Kung tumalikod sa pananampalataya, ba't mananalangin? Mukha yatang ang paglagay niya ng term bihilya is, lang yata yun, out of context, mamaya, ating alamin mamaya, kung totoo ba na ang unang Timoteo 4:1 hanggang 3 ay tumutukoy sa bihilya. Alamin natin yan mamaya, okay? Tuloy natin ito. Pananalangin, pagninilay at pag-aayuno. Ba't mayroong panalangin, pagninilay, pag-aayuno? Sabi ni Soriano, tumalikod sa pananampalataya ang mga ito. Sinungaling talaga, no? Na ginagawa bago ang isang mahalagang kapistahan o pagdiriwang sa simbahan. Sa simbahang Katoliko, ang misa ng bihilya ay isang banal na misa na ipinagdiriwang sa bisperas ng isang malaking kapistahan tulad ng Pasko. Bakit sasabihin ni Soriano na ang tumalikod pananampalatayang ito nagse-celebrate ng Pasko, tumalikod ang pananampalataya? Mukha yatang
hindi tugma ang mga sinasabi ni Eli Soriano sa realidad. Ito ang problema. Ano po? Ito ang problema. Kung ang tagapagturo ninyo bulaan, ang mga sinasabi hindi na base sa realidad. Tuloy natin. Pagbabasa. Pasko ng pagkabuhay. Oh, ba't siya celebrate ng Easter Sunday? Tumali ko na sa pananampalatayang mga ito. Mukha yatang niloloko lang tayo ni Eli Soriano tuloy natin. At iba pang mga solemnidad. Ang Easter Vigil ang pinakatanyag na halimbawa kung saan ang mga Kristiyano ay nagtitipon. Oh, Kristiyano pala nagtitipon dito Aba naman to si Soriano? Ang turo mali. Nagtitipon upang manalangin. Makinig sa salita ng Diyos. Ay. Nagsinungaling si Eli Soriano. Yun daw mga tumalikod sa pananampalataya, may bihilya. At itong bihilya na ito, nakikinig sa salita ng Diyos. Ba't sila makikinig sa salita ng Diyos? Tumalikod sa pananampalataya. Oy, mukha yatang manloloko yun At ginagamit pa ni SLTV ang naturang video at siya naman nakinig. Alam nyo ba na ang mga sinungaling ay napakahilig makinig sa kasinungalingan? Bihilya. Tumalikos pa na ng palataya, may bihilya. Ano yung bihilya? Nakikinig sa salita ng Diyos. Tumalikod na nga Oy, may something wrong pala dito. Tuloy natin ang pagbasa. At ipinagdiwang ang muling pagkabuhay ni Kristo. O ba't nila ipagdidiwang at tumalikod sa pananampalatayang mga ito? Oy, mukha yatang napakamanloloko ni Eli Soriano Si SLTV naman nakikinig sa kalokohan. Ginagamit din ang salitang bihilya sa pangkalahatang kahulugan ng paggising o pagbabantay sa gabi, lalo na sa panahon ng pagluluksa o mahahalagang okasyon. Di ibig sabihin pala, mali. Ngayon, tanungin natin dito ngayon. May bihilya ba? May bihilya ba na tinutukoy sa unang Timoteo 4:3-4? Alamin natin kaya. Meron kaya? Tingnan natin Meron bang sinasabi dito na bihilya? Okay. Oy, tingnan ninyo. Pakita ko sa inyo Yan. May bihilya ba na tinutukoy sa unang Timoteo 4:3-4? Sabi to, tingnan natin ang unang Timoteo 4:3-4 upang suriin kung may tinutukoy itong bihilya na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang dapat itakwil kung tinatanggap ng may pagpapasalamat. May tinutukoy bang bihilya sa talatang ito? Wala. Ang talata ay hindi tumutukoy sa bihilya o anumang kaugnay nito. Ngak, ngak, ngak. SLTV, ba't ka kasi nagpapaniwala sa mga mali? Ayan, tuloy.
sa kakapaniwala nyo sa mali, iniwanan kayo ni Almasora. Siya pa naman yung pinaka-the best mong sandata. Pinaka-the best mong sandata, nilayasan ka na kasi nagpapaniwala ka sa kasinungalingan. Bihilya daw. Walang bihilya dyan. Ni anumang kaugnay dito. Oh, may tinutukoy bang bihilya sa talatang ito? Unang Timoteo 4:3 hanggang 4. Wala. Ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa bihilya o anumang kaugnay nito. Oy. Mali talaga. Ha? Sobrang mali. Ano yung conclusion niya? Walang binabanggit na bihilya sa unang Timoteo 4:3 hanggang 4. Ang tamang interpretasyon ng talatang ito ay hindi laban sa pag-aayuno o pagtanggi sa pagkain sa ilang panahon, kundi isang babala laban sa mga huwad na katuruan na ipinagbabawal ang kasal at pagkain sa maling dahilan. Oy, SLTV, palpak pala yung mentor mo eh. Palpak. Ako'y nag-i-enjoy na habang ating pinupuna itong mga palpak nila dahil the more natin silang pinupuna, the more na nakikita ano talaga totoo. Sabi ni Doris Brown, to God be the glory. God bless everyone in the whole world. Sabi naman ni Reynaldo Sumok, magandang hapon bro JD. Sabi naman ni Gieno Buldan, good afternoon po bro Jando Alabado and all CFD Catholic members, punto por punto staff. God bless you all. Sabi naman ni Christy Siarot, good afternoon po brother Jando, God bless. Emily Suarez, good evening bro Jando, watching from Japan. And Florence Sandigan Niligan, good day po sa lahat. Brother JD, congrats na ibalik mo si Jared sa tunay na tatag ni Kristo. Walang ano man yun kasi galaw naman ng Panginoon yun, hindi man aking galaw yun eh. Okay, ating ituloy ngayon ang video. Yung paglayo sa lamangkati, natupad ito sa Iglesia Katolika. Yeah. Ay! Oy! Pasensya ka na, kasi hindi kami lumalayo sa lamangkati. Actually, minsan nagluto ng litson, nakalimutan Biyernes Santo pala, no? Kaso, disiplina muna, tigil muna. Anong ginawa? Nilagay lang sa lamesa ang litson. Nilagay lang, at nakaantabay kami doon. Hinihintay namin ang alas 12 ng madaling araw. Pagdating ng alas 12, nilantak namin yung litson. Nasaan doon yung sinasabi na lumayo kami sa lamangkate? Nandun sa harapan namin ng lamangkating yun eh. Kaya mali. Sabi ni Soriano, ito ay natupad sa Iglesia Katolika, kasinungalingan yan. Kasinungalingan, natupad sa Iglesia Katolika, never nangyari yun. Sinong Iglesia Katolika dito na sa buong buhay niya lumayo sa lamangkate? Wala. Palpak. Ang sarap ni Esel, no? Si Esel naman yung anuhin natin, yung ating banata naman ulit. Kasi napakahilig nito magpa-rinig-rinig eh. Ating basahin naman yung natin, yung ating mga comment dito. Okay, sabi naman dito ni Sampaguita Ganda, amen, blessed, happy afternoon po as all. Sabi ni Jervin Reblando Batubatan, good afternoon. Jagmos, maayong hapon bro JD, watching from Jensen City. Okay. Sabi naman ni Ian Montejo, good afternoon bro Jando, God bless. Luigi Anthony Plyda, gandang hapon bro JD. Tres Karen Ibanez, mayang hapon bro JD. And then dito naman tayo ngayon kay Luigi Anthony Plyda. Sana bro, kayo naman SLTV makipagdebate, baka siya naman bumalik sa Katoliko. Actually, hinamon ko siya. Sabi ko sa kanya,
Tapos na kami ni Jared, ikaw naman ang isunod ko. Alam nyo, walang response sa SLTV. Pero mas maganda siguro na i-double check natin no, kung nag-response na ba siya. Tagal ko na hindi sinisilip yun eh. So, tingnan dito kung nag-response na ba talaga si SLTV, ano. Ating silipin, nag-response na ba siya sa ating chat? Tingnan natin na kung nag-response na ba. SL TV. Yan. Na natin. Oy! Wala pa siyang response. Sabi ko dito, SL, pagkatapos ng debate namin ni Almazora, tayo naman ang magdebate. At ang kukunin kong moderator ay si Rayan Fuentes ng Baptist. Lumaban ka ha, ang topic ko patutunayan ko na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. SL, ating i-update. SL, tapos na kami ni Jared. Ituloy na natin itong debate na ito. Response naman dyan. Yan. So, ako'y muling nag-message kay Esel kasi sin lang ginawa. Sin lang ginawa ni Esel eh. Tiningnan lang niya lang yung ano ko. Oh. So, abangan natin ang response ni Esel TV dito. Hindi lang sila naniniwala sa kasinungalingan, kundi pati sa patay na tuloy-tuloy ang video conference with multo ni Ele. Oh, hindi sila nakapag-move on. Pa-wash out naman from Japan, from Gaga Reisa Labisores. Oh, wash out! Okay, ito naman tayo ngayon sa magbabasa pa ng ibang comment. Daming ano natin ito, natin babasahin, ano? Sabi ni Elias Arzadon, wait lang. Ito. Noel Tatil muna. Good evening po bro JD. 8 PM po dito sa South Australia. Ingat po lagi. Sabi ni Medina Ford Andrew. Oy, Andrew Ford Medina. Mukha yata nabaliktad yun ah. Sabi dito, good PM bro JD watching from Double Dragon, Pasay City nga. Ano to, Nintendo game? Double Dragon, baka may Super Mario dyan. Okay. Sabi naman dito ni Elias Arzadon Jr., grabe si Bro Jando, ang lakas mang asar ng sulpot. Sabi naman ni Yamontejo, naunsa nakaha na si Esel, karon Bro JD, na Catholic na si Jared. Uy, iyak-iyak siya, oy. Iyak-iyak siya. Sabi niya, Jared, kapatid, pasok ka sa live mamaya. Usap tayo. Gusto ko lang malaman kung totoo ba yung mga sabi-sabi. Ayaw kasing maniwala sa mga sabi-sabi. Oo, nagdagdamdam si Esel. No? Sabi naman dito ni na si Jared Luoy ba si Jared daghan di ay galagot sa iyaha may balhin na og Catholic. Yes, daming nagalit kay Jared. Actually, yung nangyari din yan sa ibang mga MCGI na nagkatoliko. Sample na natin si brother Jovan. Si brother Jovan, yung binarang ba na member ng MCGI. Nung siya ay binarang, hirap na hirap siya. Alam nyo, walang ginawang MCGI para maalis yung barang sa kanya. Walang ginawa. Nakatunganga lang. Anong ginawa ng isa kapatid niya kasi, yung kapatid niya, member ng MCGI Cares, binigyan siya ng pera, financial support daw sa kanyang pag-o-hospital. Kaso walang findings, ano magagawa ng pera niya. So, at least, nagamit naman kahit paano, pero nung nalaman ng kapatid niyang membro ng MCGI Cares na si Brother Jovan ay nagkatoliko, binulyawan si Jovan, tinagtad ng mura, and then, gustong bawiin yung perang binigay sa kanya. At yun din, ang ginagawa nila ngayon kay Jared.
Butang sa kama sa iyahan ko dito. Karang kay... Ay, Saynara. Butang Saynara dito ba? Ang mga bata, paliw ka na. O niya na, hindi ka po sa mga bata. O niya na. Ayaw ka na. Okay. Emmanuel, sabi ni Emmanuel Abaracoso Magbanwa. Bro JD, daming natuto at di boring makinig sa mga aral ng Biblia at katuruan ng simbahang katoliko at mga paratang ng mga protestante. O, sabi naman ni Ramonito Bendigo Narvasa, maayo pa si Brother Almazora kay karon na kay kaon na lechon. Talaga naman kumakain ng lechon yung MCGI eh. Hindi lang nila kinakain balot. Sila kumakain ng balot. Kasi yung balot kasi sa kanila para lang yung binigti. No, binigti na na pagkain. So hindi sila kumakain ng balot. Sabi ni Elpidio Estrada, ako sa wash out, bro. Straight to the point. Sabi naman ni Jean Nueva, salamat bro Jando sa inyong padayon na pagpahayag sa totoong katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Gabi-gabi kami nakikinig ng punto por punto. Ayon, ang asawa kong converted born again. Mas naniwala na talaga siya ngayon at natatawal na lang sa mga sulpot. Straight to the point. Maayong, sabi naman dito ni Alex Diget, maayong nga pong Bro JD, Gerald Sabala, bro, papasukon mo si Bro Jared. Nag-live si Bro Jared ngayon. Yung nanay ni Bro Mago, napaso daw sa rosary na dala niya. Ha? Ito yun? Uy, maganda yun Alex Diget, pinanood ko sila Jared and John Fernand sa live ngayon lang. Ganon? Kapatid, kumusta po? Sabi ni Angelo Jumel Avila. Okay naman bro, okay naman. No? Gerald Sabala, nag-react daw yung nanay ni Bro Mago, bro, napaso daw sa rosary. Kailangan niya na i-deliverance, napaso sa rosary. Ibig sabihin, may demonyo sa na umaaligid sa nanay niya, kaya siya napasok sa rosary. Prasedes Kalimpong, salamat bro, Brad, sa imong live, no? Sabi naman ni Ramonito Bendigo Narvasa, bantaye SLTV kay Debate. Hon naka, Jared, hehehe, hilak, JD ka. Sabi naman ni Elias Arzadon Jr., hindi din sila kumakain ng dugo ang MCGI. Hindi naman talaga kinakain yung dugo eh. Katoliko hindi kinakain yung dugo. Ang kinakain natin, dinuguan. Para bang ganito? Gata. Di ba? Gata. Kumakain ka ba ng gata? Siyempre hindi. Pero yung ginataan, kinakain natin yun. Iba kasi yung gata sa ginataan. Likewise, iba ang dugo sa dinuguan. Ganon. Okay, ito naman tayo dito. Sabi dito na ni Alex Diget, pangayo ang pick ni John Fernand Bro JD kay gadikit kuno niya. Gidikit daw niya ang rosary sa ulo ug nanay niya napasok. Grabe. Anuin ko to. Alamin natin to, no? Mas maganda kasi yung ating makuha yung nila, panig nila doon. Okay, ating naman tanungin dito si maayong hapon bro, watching from Zamboanga, Sibugay, si Rayen Ariston and Raymundo Maburang. Congrats sa iyo bro JD, bro Jando. Okay, thank you po. To God be the glory po. Elpidio Estrada, ako sa bro JD, pakiribat bro yung video ni Canonigo nasa imong messenger bro. Nagsend ka sa kuwag messenger di ay. Ato subayin to bro, subayin to ha. God bless always, Idol Jando watching from Dubai, from Eva Aragones. Uy, idol niya ako. Okay, ito naman tayo ngayon dito sa isa naman. Okay, ito naman tayo sa Elmer Bitonia. Uy, Brother Jared, tumatawag. Hello bro! Hello bro! Yes bro! May nga pala ako balita bro. Ano yun bro? Yung mama ni Mago,
pag uwi namin nung alauna, bro. Yung ano, yung yung kapatid ko kasi Oh. pinaglaruan yung rosaryo na ano, krus. Dinikit do sa ulo ng mama ko. Oh. Yung nangyari, naglagas yung buhok. Ha? Tapos, Ano? Teka. Ano nangyari? Naglagas po yung buhok. Ano nalagas? Yung buhok po. Pagdikit po nung krus, yung rosaryo. Oh, tapos? Tapos po yung nung pagdikit din po sa balat po. Hmm. Namula po yung balat. Uy! Tapos? Yun po. Hala. Anong sabi ng nanay mo? Ano sabi ng nanay mo? Wag daw po sa kanya idikit yung rosaryo. Eh, napaglaruan lang po ng bunso kong kapatid. So hindi ka Kaya po- hindi ka naglagay ng rosaryo. Hindi po. Makulit po kasi yung kapatid ko. Yung bunso kong kapatid. Hala. Hindi napikon yung mama mo? Hindi naman po. Hala. Ano po bang tawag sa ganun? Nag-react sa rosary, ibig sabihin may something wrong sa mama mo. Parang bang may sapi? Ganun? Hindi naman sa Walking process? hindi naman sa may sapi, pero siguro infested yung lugar na kinatatayuan ng nanay mo at malamang hindi siguro oppressed, pwede din oppressed siya. Ayun, oppressed, pwede oppressed. Hindi naman natin masabi na possession, bro, kasi pag possession kasi malalaman niya sa deliverance eh. Pero oppressed, malamang. Ano kaya yun? Oppression, din ako eh. natural oppression yun. Parang si ano lang yun. Yung isang handog ng INC na dinala dito sa Bohol, napaso rin sa cross, ganun din ang nangyari. Si Brother Wendell lang unang nag-ano sa kanya, deliverance, and then napaso talaga siya sa cross. And the same sa Brother Darwin, ganun din napaso sa cross yung yung handog ng INC na yun. Ganun din nangyari, bro. Ganun po ba? Oppressed din yun kasi binarang yun eh. Oppression. Binarang. O grave oppression yun, binarang, kaya yun. Napaso rin sa cross. Magandang balita yan. Sinabi niyo ba kay Brother Darwin yan? Hindi pa. Hindi pa po, bro. I-chat niyo kay Brother Darwin yung maganda yung balitang yan. Hindi po. Sige bro. Brother, siya nga pala, Brother Jared. Sige po, bro. Kasi nag-chat ako kay SLTV na pagkatapos ng debate namin, siya naman ang isunod ko. Mag-debate kami online at ang aming kukuning moderator, kukunin ko si Brother Ray Fuentes. Pakisuyo naman bro Jared na sabihin sa kanya na tanggapin yung hamon ko. Sige, bro. Walang problema. Sige bro, thank you bro. Kumakarap talaga si SLTV, bro. Sige bro, thank you bro. Sige, bro. Maraming Bro, ingat yan, bro. Sige, ingat din kayo, ingitan kayo dyan. Ayun. So, talagang magandang balita yun. Nag-react sa sacramentals. INC yun, ha? INC yun. Nag-react sa sacramentals. Okay, sana po magkaroon din ng save dito sa Zambales. Sabi ni Florence Sandigan Iligan. Yun. Yun ba kasama ni Bujar nagkatoliko din? From Elmer Batonia. Actually, magkakatoliko siya, sabi niya. Tinanong ko siya ni Brother Darwin, what if hindi umayag yung mga magulang mo? Sabi niya, bahala na. Basta magkakatoliko siya. Yun ang sagot ni Brother John Fernan, no? Dahil nakita naman niya doon sa catechism, sa ating ginawang adult catechism, yung paano nangyari na ang Katoliko ang tunay na iglesia at yung mga nagkiklaim hanggang claim lang sila. Straight to the point. Sabi naman dito ni Gagarisa Levisores, di pala galing sa puso bibigay nila, dapat pag tumulong sa kapwa kahit magkaaway pa kayo, di na dapat kunin kasi binigay na lalo ng pagpera usapan. Si Almasora din, si Jared Almasora, ganoon din ang nangyari. Yung, di ba dati naghamunan kami ng debate pero wala siyang pamasahe. Sabi ko kay Esel,
Pautangin nyo ng pamasahe niya si Jared. Di ba sabi ko sa kanya? May tumulong sa kanya. Membro din ng MCGI Cares. Siyang ng ticket nila sa aeroplano para makarating lang sa Bohol at magkaharapan kami sa debate. And then, pag uwi nila ni Jared dahil nagdesisyon siya ng magkatoliko, alam nyo nung nangyari, tinadtad siya ng mura nung tumulong sa kanya. Straight to the point. Tinadtad siya ng mura dahil para lang silang gumastos na magkatoliko si Jared. Yun ang nangyari. Kaya galit na galit. Ganon din ginawa nila kay Brother Jovan. No? Babawiin niya sa... nagkatoliko ka pa. Kunin ko na lang yung tinulong ko sa'yo. Yun ang mga pagpapaimbabaw. Pag tumulong ka na lang. No? At huwag mo ikagalit kung sakali. Meron ako tinulungan dati na na parang biglang tinira din ako patalikod pero hindi ako nagalit, At sabi naman ni Christy Siarot, sana tularan ni Bro Jared Almasora sa mga kabataan. Sana tularan si Bro Jared Almasora sa mga kabataan. Naglagas, naalis, naputol, sabi ni Elmer Bitonia. Yun pala. Kasi pag wala ako sa nalagas, alam niyo yung cancer patient, di ba? Pag cancer patient, nalalagas yung buhok nila. Nagsuklay lang, nalalagas yung buhok para bang nadidecompose, di ba? Yun na pagkauna ako sa nalagas. Bro, unsa oras imo debate sa 30, bro? Are ko sa adlawan. Sa adlawan ko ibutang ni Brad Paul. Kaming duha ni Rosbe Alejabo. Sabi naman dito ni Florence Sandigan Iligan, Bro JD, nung Ash Wednesday may naglagay ng pentel pen sa noo. Isip tuloy ng ibang katoliko ang gumawa noon. Ay, hindi katoliko ang gumawa noon. Hindi katoliko. Ibang relihiyon yun, yung naglagay ng pentel pen sa noo. Ibang relihiyon yun, hindi po yung katoliko. Meron ba akong doon? Ito yata yun Ayan pakita ko sa inyo Ito. Bro, Florence, ito bro, tingnan mo itong reference na ito. Ayan. Ito ay galing sa Crusada Balita. Hala, pentel pen. Imbis pentel pen marker ang ginamit ngayon ng grupo ng mga Crusaders of the Divine Church of Christ na itinatag ni Dr. Rufino Magliba. Itong kanilang ginawa ay isinabay nila sa Ash Wednesday ng mga Katoliko ngayong araw na ito. Ang tanong ng karamihan, ano ang tawag dito na pentel pen marker ang kanilang ginamit? Ang sagot naman ng iilan, Ink Wednesday kuno. Ang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines, Incorporated ay nagsimula doon sa Pangasinan sa coastal town ng San Fabian, Lingayen Gulf. Pinarehistro sa Securities and Exchange Commission, Manila, Philippines sa magitan ni Monsignor Dr. Rufino Magliba, founder at Supreme Pontiff noong September 27, 1955. May sarili silang Supreme Pontiff. Note, hindi sila membro ng Romano Katoliko na simbahan, mga kapatid. Hindi sila membro ng Romano Katoliko. Ina mo, pentel pen ba naman gamitin? Wala tong pinagkaiba sa sa Mormons. Hindi ba yung Santa Cena meron yung biscuit, meron yung bread and then wine. Sa Mormons naman, biscuit and water. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, sabi naman ni Reynaldo Sumuok, sana mag-aral si Bro Jared Almazora, magpari, pati ang kasama niya, di ba dalawa sila? Nasa kay, kay Jared na yun kung siya'y magpapari. Kasi sa pagkakaalam ko, may girlfriend
si Brother Jared. So, ayaw ko makialam doon. Ayan, nasa kanya na kung tutulad siya kay Alfie Angeles na nagpare. Sabi ni Elpidio Estrada, ako sa kulto bro sa Pangasinan na. Sa Pangasinan talaga yun na kulto. Daming kulto lumalabas ngayon, ano? Okay, sabi naman dito ni titignan naman yung mga comment dito, no? Dami. Sabi ni Ryan Ariston, may hapon bro, watching from Zamboanga. Nabasa ko na to kanina. Ito tayo. Elias Arzadon Jr. Hindi sila kumakain ng Betamax, dinuguan, at lahat ng putahe na ay sangkap ng dugo. Betamax? Ano yung Betamax? Ano ko sa Betamax? Yun ang mas nauna sa VHS eh. Yung maliit na tape na isang bagay na nakikita sa labas, Betamax yun. Hindi ko alam yun alam ko Betamax. Tapos, nung nawala ang Betamax, kumalit VHS. No, Angelo Jomel Avila, pa-shoutout po from San Ildefonso, Bulacan. God bless po. Emmanuel Abaroco Magbanwa, abangan namin yung update na napaso ng Rosary Bro JD. Ayun, tumawag naman si Brother Jared, kasama si Brother John Fernan, at iniulat ang nangyari sa nanay ni Brother John Fernan. Okay. Welcome bro Jared from Elpidio Estrada Acosar. Nangatagak bro. Yun si Elpidio. Tindog balahibo ko bro, sabi ni Skylog. Tindog ang kanyang balahibo. Ay insi yung nanay niya. Aldrin Pipito Taytay, katakot pag napasok ka ng cross. Elias Arzadon Jr. nakakatakot, nag-react sa rosary. Alex Digit, sabi ni Jared kanina bro JD, ayaw niyang tumanggap ng mga stars na bibigay sa kanya, kundi ibigay na lang daw kay Father Darwin para tulong sa nangangailangan. Ang bait ni Jared. Wow. Bait naman. Sabi naman ni Lorna Dayaw kaniya, napahalakak ako sa Pentel Pen Wednesday. Straight to the point. Sabi naman ni Helen Satore, magandang hapon bro Jando. Sabi ni Robert Pagaduan, ano po kaya sinabi niya nung maglagay ng krus sa noo? Ewan ko lang. Sabi naman ni Lorna Dayaw kaniya, mas bagay kay bro Jared ang debater. Okay naman, manatili siyang debater, Galawang Soriano pa rin, pero kailangan pa namin i-figure si Brother Jared talaga sa debate. At syempre dahil nakikipag-diskusyon, yan ang passion ni Brother Jared, may pag-diskusyon. So kami nasa likod niya para tulungan siya sa mga diskusyong kakaharapin niya. Okay. Sabi naman ni Jay Anuevas, baka sunod black lipstick na. Ngek. Sabi naman ni Fe Sumugoy Aldrin Pipito Taytay, meaning may masamang espiritu na nananahan sa katawan niya. Pwede rin kasi yung oppress na si Brother anong pangalan na nakalimutan ko, Goyong tawag ko Kuya Goyong. Yung kay Kuya Goyong kasi hindi siya possessed, oppressed lang siya, pero napapasok siya sa crucifix, no? And then sabi naman dito ni Monet Victorino, blood ng baboy yata 'yon. Yung Betamax is blood ng baboy. Betamax, dugo po 'yon ng manok at baboy kasamahan ng isaw. Akala ko yung nauna pa sa VHS. Sabi naman ni Kaiser Samal po, magandang hapon bro, watching from Prosperidad Agusan del Sur. Alice Digit, Betax, dugo yan bro, nabuo, nakaslice at inihaw. Sabi naman ni Angelo Jomel Avila, natatawa na lang ako kay Esel, magpa-deliverance ka na lang Esel. Sabi naman ni Darling May Peñaflor Sibunga, magandang hapon bro Jando, J. Anuevas. Betamax, yung dugo ng baboy na niluto na tapos ginawang ihaw. Yung pala Betamax.
Alicia Ekat, magandang hapon po. Watching from Hilongos, Leyte. And Almira Bero Pading, good PM, bro. JD, ayun. Ito naman tayo ngayon sa isa na naman. Anong meaning, Brad? Anong meaning? Kadasing Rosas, anong meaning daw? Meaning ng ano? Ha? Anong meaning? Rosales, anong meaning? Sabi naman ni ulo ng manok, bro. Elmer Betonia, shout out kay Latigo Umandam na INC na nanonood ngayon sa'yo, bro. JD, wow, nanonood sila sa akin. Yan, nanonood sila sa akin. Di maganda. Nanood kayo at baka sakali matuto kayo sa ating programa. Alam nyo, yung mga protestante na laging nag-claim na dahil ginagawa nila yung aral na nasa Biblia, it doesn't mean yun na na tunay na kayo agad kasi kinokopya nyo. Hindi yun ang paraan. Okay? So, konting tuloy na lang natin sa video. Baka sakali mayroon pa tayong makukuha dito sa video ni SLTV na pinost. Try lang natin. Saglit na lang. Pinagbawal ang pag-aasawa sa pare. Oy, teka. Pinagbabawal ang asawa sa pare. Pinagbabawal? Pagkakaalam ko nung nandun ako sa Oasis of Love, may nagtok doon pare, may asawa eh. May 3 mga anak. Paano nangyari yon? Siya pala ay nag-aral sa seminaryo. 2 taon na lang kulang magpapare na siya. Kaso na-meet niya yung kanyang dawan. Nagpakasal sila. Nag-asawa sila ngayon. Nagkaroon ng 3 anak. Dumating yung araw na yung asawa niya is nanghina, nagkasakit, nanghina. And then sabi ng asawa niya na pwede ka nang mag-asawa ng iba. Pero nung namatay ang asawa niya, hindi siya nag-asawa ng iba. Bagkos itinuloy niya ang 2 taon na lang na kulang para maging pari na siya. At natapos niya, naordinahan siya at ngayon pari na siya. So pari siya na may 3 anak. Mga legal lahat ang mga yun. Hindi bawal sa atin ang pag-aasawa. Ang sabi kasi doon ang mga nagtuturong ang mga nagtuturo, so sabihin mo na ipinagbabawal nila sa pare ang pag-aasawa, so hindi mga paring Katoliko ito. Kasi, ayon sa unang Timoteo 4, ang mga taong itong tumalikod sa pananampalataya, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Kung itong mga tao na nagbabawal sa pag-aasawa, yung mga pare ba pinagbabawalan? Hindi ha? Hindi pinagbabawalan ng mga pare. Pwede kang mag-asawa, pero hindi ka na pwedeng magpare. Hindi ka na pwede. Pwede ka pa rin mag-asawa. So hindi mo bawal yun ay disiplina at saka eto pa. Paano mo sabing ipinagbabawal nag-aaral pa lang, alam na niya kahihinatnan niya. Hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo, alam mo naman mangyayari. 'Di ba? Na pag nakagraduate ako dito at ako'y magpapare, dapat ako mag-focus sa ministry, hindi sa pamilya. Kasi pag nag-focus sa ministry pati pamilya, mahati yung isip ko. Mahati. Tingnan mo ko. May asawa ko. Pag tinawag ni Divine, Papa, tubig! Anong gagawin ko? Iiwan ko yung life para magkuha ko ng tubig. Painom si Divine. Minsan, may talk ako doon sa kabila. Nag-talk ako. Speaker ako dati. Si Divine, lumalapit. Hinihila yung short ko. Hinihila. Papa! Hindi ako makapag-focus. Tumama. Papa! Hindi talaga makapag-focus. So, totoo lang. Bakit minsan lang ako nakakapag-live? Just straight to the point. Alam nyo na dahilan. Minsan, hindi ako makapag-live kasi ginugulo ako ni Divine. O minsan, ni Sainara.
Ngayon pa nga, nag-live ako kanina, ibigay na sana sa akin sa Inara. Sabi ko, yan na, nag-live ako rito. Oh, di talaga madali. Sila pinagbabawalan. Actually, si Martin Luther, nakasal si Martin Luther eh. Oh, nakasal yun. Ano pa? Sabi niya, pinagbabawalan ang pare. Eh, sino ito kung hindi ito pare? Mga miyembro, magbabawal sa pare na mag-asawa? Mukha yatang against reality yun ah. Hindi ito paring Katoliko tinutukoy dito kasi ang mga paring Katoliko paano sasabi, oy mga mag-live-in, magpakasal na kayo. Ilang taon kayo nagli-live-in? Ilan ang anak ninyo? 8. 8 anak nyo? Live-in pa rin kayo? Magpakasal na kayo. O meron pang mass wedding. So hindi nagbabawal ng simbahang Katoliko ng pag-aasawa. Mali talaga, Soriano. Palpak talaga. Palpak talaga, Ele Soriano. Ano pa? Katapos, meron silang bihilya. Bawal kumain ng karne sa mga araw ng sinisa at sa bawat biyet. Ay, yung pagbabawal, disiplina yun. Para bang aso? Ay, sa aso ha? Lagyan mo ng pagkain yung plato niya. Kain na sana siya. Hops! Tigil yung aso. Tigil mo na. Huwag mo na kumain. Kasi nagagano'n yung aso, agano'n lang mo, hindi mo nakakain, no? Kasi kainin mo na. Yung kinain ng aso. Bawal ba sa aso yon? Mali. Nalala ko si Brother Edgar Laugan. Ha? Ito na naman si Divine, no? Ha? David? To David to gawas. To David ka. No. Ano pa nangyari? Ano pa nangyari? Si Edgar Laugan, kumain siya ng fried chicken. Bernie Santo yon. Sabi ni Bibi, huy! Alas 9 pa ng, alas 11 pa. Kasi alas 11 na yan. Galing kami sa, sa top nun eh. Nung umuwi kami sa studio, 11:30. Sinubo ni Brother Edgar yung manok, 11:30. Sabi ni Bibi, malapit na alas 12. Instead na ibaba yung manok, nandun lang sa bibig ni Brother Edgar, nagtawanan kasi kami. Kaya ayaw niyang ibaba, inintay yung alas 12:01. Alas 12:01, nginuya na niya yung manok. Asan doon ang bawal? Mali talaga turo ng ang dating daan, ano? O, baka may ang dating daan dyan na gusto magkipagsubok. Ha? Pun, kuya. Tutupun, kuya, ito gawas daw. Wala ako'y pun. Hanganin lang ako, apun, no? Muka pun. Muka pun. Bed. Hindi nakapukusan eh. Mali talaga unawa ni Eli Soriano, tuloy. Tama. Natupad talaga sa Iglesia Katolika yan. Isa pa to. Natupad daw. Natupad. Palibasa kasi wala kayong alam. Kung natupad pa sa Katoliko yan, dapat sana wala kaming mass wedding. Dapat sana hindi kami nakaranas ng kasalan sa simbahan kung sa Katoliko natupad yan. Palpak. Isa pa tong SL na ito. Nagpapaniwala sa kasinungalingan. Kaya nung sinugod ko siya sa live niya, pinatawag si Jared para tagagulo. Ngayon, natin ang kasama si Jared. Tayo naman nakisuyo na ipaalam kay SL na tanggapin yung aking hamon. Patutunayan ko na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Tutunayan ko, Biblia at referensya yan.
Ha? Ano ba naman to? Okay, so ganito na lamang tayo kasi maingay ang cellphone ngayon. Ba't kasi ano ko pa eh. So ganito na lamang po. Away na po ko sa inyo dahil mataas sa rin yung ating na-record dito. Paalam po at bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. To make his message known is our responsibility.